Magandang araw mga kamanay, balang mga video ko na ito ay kahapon pa araw ng linggo. Pagkatapos namin magsimba ay namalingki kami ng lulutuin namin na aming pagsasaluhan sa bahay. Bale meron kami ditong pinekso na tulingan at nagluto din kami ng sopas para sa merienda at meron naman kami ditong snack na Indian mango. Bale mga kamanay, ganito lang yung mga routine namin palagi pagka walang pasok ang aking mga kapatid. Hindi nawawala dyan ang church day namin tuwing linggo. At sa mga oras nga na ito mga kamanay ay nasa simbahan na ako at yung mga kapatid ko ay nahuli pa sa akin dahil magkakaiba naman kami ng boarding house. At sa mga oras na ito mga kamanay ay nagkapanagpo na kami ng aking mga kapatid dito sa loob ng simbahan. At pumila na kami dyan para sa pagbasbas ng aming mga palaspas. Sa mga oras nga na ito mga kamanay ay kung mapapansin nyo po sobrang dami talaga ng mga taong nagsimba ngayong linggo ng palaspas. Loob man o labas ng simbahan ay punong-puno ng tao. At ayun nga mga kamanay, sa nakakalungkot na pagkakataon ay hindi nabasbasan ng aming mga palaspas. At in-announce na lang po na bumalik kami ng 3:30 ng hapon para sa pagbasbas ng mga palaspas ulit. Ang oras po pala ng simba namin mga kamanay ay alas 8 ng umaga. Siguro po hindi na din nakapagbasbas dahil sa may mga nakasunod na schedule ng binyag. Nakapagbasbas naman po sila sa umaga sa mga unang naging misa kaso po kami ay late na nakapunta ng simbahan. At dito nga mga kamanay ay palabas na kami ng simbahan. Kung mapapansin niyo po talaga napakadaming tao at napakadami din ng mga nagtitinda. Kasasarap nga po ng mga nadadaanan namin ditong mga paninda, lalo na po itong tinapay na kalalaki kaso nga hanggang takaw tingin na lang at walang pambili. Kasi mga kamanay may pera naman kaso sayang man gastusin. Biro nga lang mga kamanay, may pera naman kaunti kaso nakalaan lang po sa pang-ulam. At baka pag naibili ng tinapay ang pambili ng ulam ay maging ulam namin sa kanin yung tinapay ay mahirap na. Kaya naman mga kamanay, sabi ko sa mga kapatid ko ay bilis ng lakad at diretso lang ang tingin. At baka kako matisod pa sa mga nakihilirang paninda ay mahirap na. At ayun na nga mga kamanay, medyo napadami na naman ang daldal ko sa mga oras nga na ito mga kamanay ay nasa bahay na kami. Kaya ayan habang nagluluto kami ng kanin at pang-ulam namin ay nagbalat muna ang aking kapatid ng mangga. Para may maiis na kami habang hindi pa luto ang aming tanghalian. Kaya habang nagpapapa kami ng mga naipon naming chismis sa loob ng isang linggo na hindi kami nagpangita ay papak ng mangga pala mga kamanay. At dito nga mga kamanay ay puro reklamo kami sa init ng panahon ay kabanas naman talaga sadya lalo na yero pang aming bubong. Para kaming nasa pugon at niluluto sa mga oras na ito mga kamanay. At habang busy pa kami dito magmaritisan at ako'y busy din sa paggagayat ng iba pang mga sangkap mga kamanay. Huwag nga kayo mag-alala dyan mga kamanay dahil ang pulutan nga namin dito ay sarili naming mga pamilya lamang at hindi buhay ng ibang tao. Napakasarap pulutan ng sariling mga pamilya, lalo na mga kapatid na walang jowa, iniwan at niloko. Sorry na mga kapatid. Ganun talaga mga topic namin pag kami nagkakapanagpo. Sorry talaga yung mga wala sa umpukan na ito. Kayo mga kamanay, ganito din ba kayo kung sino wala sa umpukan ay siya ang topic? Ay kawawa talaga yung mga absent lagi. O siya mga kamanay, habang busy ako, panoorin nyo muna dyan yung dalawang nagmamahal-mahalan ko no, sa may likod ko. Sorry na lang talaga sa mga single dyan. At sa wakas mga kamanay, sa dinami-dami ng kwento ko, ayan, napunta din sa magandang usapan. Ayan, kainan na mga kamanay. Ito yung magandang umpukan talaga pag may sinusubo, no? Ayan, sarap ng kainan namin dito mga kamanay. Bali sa mga oras na ito mga kamanay ay pinagsasaluhan pala namin ay sopas na, meriendahan na nga pala. Hindi na namin naipakita sa inyo yung aming kainan sa tanghalian. Gawang na busy kami sa pakikipagkwentuhan sa aming mama. Gawa naman ng mama namin pag kami nagkakaumpukan ay naku, lakas din ang pang-amoy, nakikipag-anuhan din yan, nakikipagdaldalan din yan sa video call. Ayan. At dito nga mga kamanay, pinag-uusapan namin yung mga susunod naming ganap. Sabi ko nga sa kapatid ko ay balik ta rin at ilagay sa March ba yung kalendar namin at mag-April na ay naka-February pa din yung aming kalendar. Kaya naman ay sabi ko silipin niya kung anong araw yung mapapataka na wala silang pasok para na naman sa next na rampahan namin at kung saan na naman kami mapupunta. Bali nga sa mga oras na to pinag-uusapan namin kung saan kami magpapaampon para naman makatipid-tipid kami sa aming konsumo, makatipid na rin sa bigas at ulam, napakamahal ng bilihin ay doon kami magpaampon. Pero mga kamanay dito ay talagang busisi na busisi kami sa aming pinag-uusapan. Sabi ko ay maghanap sila ng magandang pwestuhan, yung madami kayong makukutkot na mga lamang lupa at mga dahon-dahon. Ay sabi ko nga, basta maraming laman lupa at mga dahon-dahon ay mabubuhay naman kami kahit wala naman kaming kanin ay ayos lang. Dahil ang mga sikmura namin mga kamanay ay sanay na sanay sa mga lamang lupa at mga dahon-dahon dyan sa tabi-tabi. At ayun nga mga kamanay, dahil napasobra na naman yung kadaldalan ko sa inyo, pagpasensyahan nyo na talagang ganito yung bunganga ko no, pag napapasarap. Ayan, bali ito na pala yung niluto ng aking kapatid, bakso na tulingan. At ito naman saya pa di bagong kawali mga kamanay ay sopas na kulang sa gatas pero masarap naman yan, hotdog lang yung sahog niyan pero napakasarap niya. Ako na yung magsasabi sa inyo mga kamanay, kahit yung kulang sa gatas, kulang man sa sahog ay talagang masarap yan. Pag kami ang kumain ay masarap yan. At ito naman yung mangga, bahala na kayong maglaway dyan. Wala kami ditong alamang pero meron kami ditong napakadaming asin. Ilang kilo yung binili ko sa palengke para marami kaming stock na asin. Kaya yan lang yung sausaw. O siya, salamat mga kamanay.